Okay, yan mga kaibigan, at may iba po tayo ng ating pag-uusapan sa ngayon at mainit-init din po ito na usapin mga kaibigan dahil nga isa pong kasambahay, no? At dyan po sa Mamburao Occidental, Mindoro mga kaibigan, na sobra po ang ginawang pagmaltrato ng kanya pong mga amo mga kaibigan, no? Kawawa po itong sinanay sa kanya pong sinapit. Pero bago po yan ay welcome back muli dito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat. Ayan, no? At ito na nga mga kaibigan, dito po sa video ay atin pong mapanood ang nangyayari sa isa pong kawawang kababayan nating kasambahay na sobra po ang sinapit na pagmaltrato ng kanya pong mga amo mga kaibigan, at umabot pa nga, no, na nawala na po siya ng paningin mga kaibigan, kaya ay sobra po talaga ang kaawa-awa ang nangyayari po dito po sa isa pong kasambahay mga kaibigan. At biruin ninyo mga kaibigan, 7 taon po siya nanilbihan, hindi po siya ni minsan nakatanggap po ng sahod. Kaya ayan, at sama-sama po natin panoorin ang video po na galing po sa PTV Philippines. Kanyang mga abusadong amo, ang biktima bukod sa sinasaktan, hindi pa pinasweldo ng 7 taon. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Isinumbong ni LV Vergara sa mga senador ang mga pananakit at pahirap umano na dinanas niya sa kanyang mga amo sa Occidental Mindoro mula pa noong 2020. Kwento niya, 2017 na magsimula siya magtrabaho bilang kasambahay sa kanyang inakalay mababait na mga amo. Pero noong 2020, nagbago umano ang pakikitungo nila kay LV hanggang sa nauwi sa palagi ang pananakit sa kanya. Kahit konting pagkakamali lang, sinusuntok daw siya sa tenga, tinatadyakan, hinahampas at inuuntog ang kanyang ulo sa freezer at pader hanggang humantong sa tuluyan niyang pagkabulag. Hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon. Paano buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. May mga... Grabe mga kaibigan, sobra po ang sinapit po ni nanay dyan po sa kanyang mga amo mga kaibigan, no? Biruin mo mga kaibigan, no? Hindi na po sila ay nasiyahan pa sa kanila pong ginagawa na pang dito po kay nanay, no? Mananakit po sa kanya, sinasabit pa, no? Sinasabit, sasabitan po ng karne mga kaibigan. Grabe naman po ito mga kaibigan, no? Anong klase po na mga tao itong kanyang amo mga kaibigan? May pusong tao pa kaya ito o malademonyo na po ito mga kaibigan, di ba? Kasi biruin mo, isang tao isasabit mo dyan sa sabitan po ng karne mga kaibigan. balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Kinuha raw ang kanyang cellphone kaya hindi niya nagawang magsumbong sa mga pulis o matawagan ang mga kaanak niya. Hindi rin siya pinasweldo ng 7 taon. Nakapagsumbong minsan si LV sa barangay hall nang makatakas umano sa kanyang amo. Pero nagtataka ang mga senador kung paanong nalaman ng mga amo niya. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya. Nako. Na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Dito sa salaysay nung ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po at sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Nagpanting na ang tenga ng mga senador sa paulit-ulit na pagtanggi ng kapitan ng barangay. Dapat daw na ginawa ng kapitan, tumawag ng mga pulis at pina-check up sa doktor si LV. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, Hindi napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga. Maniwala ka sa akin.
Ayon sa kapitan, may plano pa raw siyang tumakbo sa barangay elections. Ano na? Tatakbo Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry, dahil yung po ang... O matagal mo nakilala. Hindi po. Hindi, yun po, makilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Sa ngayon, pinatawag na rin ng komite ang employer ni LV upang pagpaliwanagin sa susunod na pagdinig. Daniel. So ayan no mga kaibigan no, grabe po no ang sinapit po ng isa po nating kababayan na kasambahay no ay nagnais lamang naman siya no na kumita po siya ng marangal no? Kaya ay namasukan po ng isa pong kasambahay mga kaibigan, pero ito po no ang kanyang pong sinapit no, kaawang-awa po talaga mga kaibigan dahil nga ay sa hindi na po siya pinasahod sa loob po ng kanyang panilbihan dyan po sa kanyang mga amo na sa loob po ng 7 taon marami pa po siyang dinaanas no na mga pambubugbog at hanggang umabot pa nga dito na nabulag na po itong sinanay mga kaibigan no dahil nga ay sa sobra pong sinapit po na pambubugbog at may panahon pa no na isasabit din po siya doon po sa sabitan po ng karne mga kaibigan. So grabe, anong klaseng tao na po ito mga kaibigan. At dito naman po no sa chairman na ito mga kaibigan, actually hindi po natin talaga kilala itong si chairman. Marami pong nagsasabi na mabait raw ito mga kaibigan. Ando na po tayo ano kung talagang mabait po itong si chairman, pero sa pangyayaring ito po ay palpak po si chairman mga kaibigan. Yun po ang aking masasabi ano. Dahil nga itong si nanay ay lumapit po dyan sa barangay hall mga kaibigan no? At siyempre pagka isang tao na pumunta po sa barangay hall dapat po sana ay kung hindi man yan nagsasalita, dahil nga dito sa sinabi ni chairman na hindi raw nagsasalita si nanay, wala daw sumbong na ginawa, dapat po sana ay tinatanong po nila mga kaibigan kung concern po tayo sa isang tao, lalong-lalo na po na isa tayong barangay official at mayroon pong tao na bigla pong dumating dyan mga kaibigan no? Dapat ay tinanong po nila kung ano po ang kailangan. Ganun po sana mga kaibigan no? Kaya ay nasabi ko na palpak po dito si chairman mga kaibigan, kahit man po ay yung iba na ating nababasa sa komento nagsasabi na kilala rin nila ito pong si chairman at mababait daw ito mga kaibigan. Kung mabait po ito mga kaibigan, actually hindi po natin kini-question dyan, pero dito po ay mali po ang kanya pong ginawa po dito dahil hindi man lang po niya inaksyonan ito pong paglapit po ng isang kasambahay dyan po sa kanila po sa barangay hall mga kaibigan ano. So talagang hindi po nagawa ni chairman ang kanya pong tungkulin bilang isang chairman mga kaibigan, dahil ay nung dumating ang amo nito pong si Nanay LV mga kaibigan ay doon nga nalaman ni chairman na itong si Nanay LV ay lumayas doon po no sa kanya pong amo. So doon pa lang mga kaibigan no ay dapat inuusisa na ni kapitan o ni chairman ito pong dahilan kung bakit ito pong sinanay ay bakit ay lumayas po mga kaibigan no. Kaya ibig sabihin na sinanay, kumonsensa lang po ba mga kaibigan, ibig sabihin na sinanay ay lumayas at pumunta dyan po sa barangay hall. So ang ibig sabihin dyan ay gusto ng tulong no, mga kaibigan no. Dahil palusot ni kapitan dito, dumating po si nanay dyan po sa barangay hall ay dungis-dungis daw mga kaibigan no? At akala nga nila ay taong grasa mga kaibigan, pero hindi man lang nila tinanong mga kaibigan at sabi nga ay wala daw mga sinasabi itong si nanay, pero base kang nanay ay dumating po siya dyan sa barangay hall dahil may isa daw konsihal na kanyang nadaanan no, na nagtitinda daw mga kaibigan ng lume at doon nga no ay sinabihan siya na pumunta ka doon po sa barangay hall
para ma-check yung mga gamit mo dahil ay lumayas ka pala sa iyong amo. So, doon nga ay pumunta si nanay sa barangay hall para i-check ang kanya pong mga dala-dala po ng mga gamit, mga kaibigan, no? Para po nga ay ma-check. Baka ay sasabihin ng kanyang amo na nagnanakaw po itong si nanay, mga kaibigan. Pero nung pumunta po si nanay doon, wala daw nag-asikaso sa kanya, mga kaibigan, at pinaupo lang po siya sa gilid. So yun po, no, ang sinasabi ko na palpak, mga kaibigan, ang nangyayari po dito. Dapat ang ginawa po ni Kapitan ay inutusan niya kung sino man po yung mga tao na dyan po sa barangay hall na titingnan ninyo yan ang mga gamit ni nanay. At noon na po ay dumating daw ang kanya pong amo at kinuha itong si nanay, pero doon ay sinabi na ito po ay lumayas. So kaya kahit sino siguro sa atin dito, mga kaibigan, kahit hindi man po tayo chairman, kahit ordinaryong Pilipino na mamamayan lang po tayo, ay dapat usisahin natin, bakit po lumayas siya diyan sa inyo? Ano bang nangyayari? Di ba? Ganun po sana, mga kaibigan. Pero itong si chairman ay wala pong ginawa dahil ang kanya pong sinasabi, wala daw naman pong argumento na nangyayari dito po sa kay nanay at sa kanyang amo. Siguro, siyempre, itong ating kababayan na kasambahay ay takot na po siya, mga kaibigan. Baka kung ay nandyan na sa harapan po niya ang kanyang amo at ano po ang sasabihin niya, baka ay pangyayari naman po, nasasaktan po siya. Diba? Trauma na po, mga kaibigan. Meron pong trauma itong si nanay. Dahil biruin niyo, mga kaibigan, nabulag po ang dalawang mata ni nanay. Kawawa. Halos ang ngipin po ay nawala, mga kaibigan. Diba? Yun po, no? Palpak po talaga dito po si chairman, ng kaibigan. Kahit man po, nandoon na tayo, mabait po siya. Dahil sabi nga ng karamihan, nakakilala daw dito po kay chairman na mabait daw ito, si chairman. Okay, nandoon na po tayo na mabait. Pero, sa pangyayaring ito, ay palpak po talaga. Palpak po, mga kaibigan. Nasa inyo, no, mga kaibigan, kung ano po inyong masasabi dito. Dahil ay sa obserbasyon ko po, mga kaibigan, ay talagang hindi po nagampanan ni chairman ang kanya pong tungkulin bilang chairman, mga kaibigan. Dahil pagka lumapit po dyan sa iyo pong barangay hall, ang isang tao, lalo na hindi mo yan kilala, alangan naman po na ay bibisita lamang dyan, mga kaibigan, at wala po siyang talagang sinasadya. Di ba? Pagka mayroon pong tao na lalapit dyan, lalo na hindi po raw niya kilala, itong si Nanay LV, ay alamin, di ba, mga kaibigan, no? Papasukin mo nang papasukin dyan, may dala pang mga gamit dyan, baka boom na naman ang laman dyan, di ba, mga kaibigan? Mangyayari pa ay bigla kayo dyan sasabog, di ba? Talagang palpak, di ba, mga kaibigan? So, pag-comment na lang po, no, mga kaibigan, kung ano po yung mga komento dito po sa atin pong tinatalakay sa ngayon, no, mga kaibigan. At ako po ay muling magpapasalamat sa lahat po na patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel, ganun sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video nito, paki-like naman po. At kung maaari ay paki-share na rin, mga kaibigan. At see you po sa next video ko. God bless all of us. At mag-iingat lang po tayo palagi. Sama tayo na araw.